ako? Baka na ni Lord. Opo. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Tunay po na sobra po talaga akong kinakabahan. Sa totoo lang po talaga. Actually, hindi pa po dapat ako ngayon. Kaya kanina nung sinabi po ni Sister Jonah, Sister Melz, malapit ka na. Hindi po ako makatingin, nakayuko po ako. Tapos, sabi niya, bakit wala pa kaya yung speaker natin? Hindi po ako talaga umiimik. Tapos, paano mo nga ba nilaman? Sabi mo nakipag-swap sa'yo. Yun. Inamin ko pala. Tignan nyo, nakalimutan ko na po. Anyway, ang dami pong distraction bago po ako makatayo po dito. Akala ko rin po, hindi po ako makakatayo. Kasi, kanina, last week ko rin lang po nalaman na ako po yung speaker for tonight. Kasi ang alam ko po talaga is 26. So sabi po, Tita Melz, pwede po ba kasi medyo po yung schedule niya sa work. So I have no choice to say, okay po, ganon. Pero nag-prepare naman po ako for how many months. Pero puro mga draft ang nangyari. So parang yung final talaga, hindi pa kasi ako na anyway, mayroon pa akong 2 weeks, yung parang ganon. So, parang okay lang na puro draft. Actually, ang dami, 5 ang topic na nagawa ko na puro nakahang. Parang ganon. Ngayon, kanina, so, nanggaling pa po kasi kami ng BIR for our papers po dito sa ating bagong name sa CGGCI, and thank God dahil na-okay naman na po siya. For releasing na po tayo ng ating resibo, kailangan din po magpa-print ng resibo kasi po may mga donations, dun daw po natin kailangan natin mag-issue po ng receipt. And at the same time, yung ating certificate of registration for application po ng ating PIN number. Di ba magaling po ako magpaliwanag pagdating po sa BIR? Hindi ko lang po alam. Kaya yun yung sinasabi ko sa sarili ko, napakagaling pong makipag-debate. Kahit mga CPA lawyer, alam ko po mga matataas po ang kanilang mga narating. Pero wala po akong ganitong nararamdaman na sobrang nakakapanginig po talaga. Hindi ko po alam. Kaya nga, iba po talaga siguro pag ang kaharap mo ay mga anak ng Diyos. Yun po talaga. Pero ang niremind ako ng Lord kanina sa Proverbs 3:5-6, sabi niya, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. And all your ways acknowledge Him. And magdidirect daw niya sa right path natin. So sabi ko, sige Lord, sabi ko. Anyway, sige po, anyayahan ko po muna kayong tumayo upang tayo po ay humingi ng lakas sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Magandang gabi, Panginoon. Lord God, sa mga oras na ito, kami po ay muling nagpapasalamat at nagtipon-tipon po kami upang pag-aralan, makinig, Panginoon, ang iyong mga salita. Panginoon, patuloy kong hinihingi, Panginoon, sa inyo ang kalakasan at pagsama mo sa akin na ako ang gagamitin mo po ngayon upang maglahad ng iyong kabutihan, Panginoon, sa iyong mga anak. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ikaw, Panginoon, ang siyang makita, Panginoon. Ang kabutihan mo lamang, Panginoon, ang siyang makita at maitaas. Ang maghari, Panginoon, dito sa aming kalagitnaan, O God. Open our hearts, our spiritual ears, Panginoon, upang maintindihan namin ano man ang revelation at ngayong gabing ito, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, nakasama ka namin dahil patuloy namin inianyayahan, Panginoon, ang iyong presensya na siyang kumilos, Panginoon, sa aming kaligitnaan at sa lugaring ito. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Sabi po ni Sister Jo, nakakatuyo ng lalamunan. Opo, totoo lang po, nakakatuyo po ng lalamunan. Actually po, hindi ko po consider po ito na pagtuturo. Kasi po, ang gagawin po natin ngayon is just to review or to remind us
Kasi po, kagaya po, kinocompare ko po ito sa isang estudyante. Dahil alam ko po sa inyo, mga rooted na po ang ilan po dito, talagang sobrang ang ugat. Grabe na po talaga. Tapos ako, I consider myself as youngest. Ay, salamat Sister Jo. Salamat po. As youngest po sa ubasa ng ating Panginoon. Yun. So, kaya ganun na lang po siguro ang kaba ko kasi feeling ko kasi ako yung wala akong alam. Yun po talaga. Yun po yung pakiramdam ko. Tapos yun, kinakonsider ko siya as review kasi kagaya po nga po ng isang estudyante na napag-aralan na po nila. Kaya itong ating itatakil po ngayon, i-discuss is napag-aralan na po natin na bilang isang student ay kailangan nilang mag-review kasi magkakaroon ng exam. So, pag hindi natin pong pag-aralan ang mga napag-aralan na natin before, tapos magkakaroon po ng pagsusulit, tayo po ay babagsak. Hindi po ba? Na kahit po na natakil na for how many months, pero ang estudyante, nagkakaroon po yan ng departmental exam. So, kung hindi niya po pag-aaralan at i-remind ang kanyang sarili, kahit gaano po siya katalino, hindi po siya papasa at may possibility po siyang babagsak at magiging zero ang kanyang result ng kanyang exam. So ngayon po sa gabing ito, ang atin pong ating pong i-review po ngayon ay about the promises of God. Alam po natin na marami po ang pangako ng ating Panginoon para sa atin. Amen po. Pero ang kinuha ko lang po is some na alam ko makaka-relate po ang bawat isa at nangyayari po sa kapanahunan natin ay nangyayari po at nararanasan po natin ito. Wala pong exempted ang trials sa ating buhay. Tama po. Mapapastor ka man, mapa-leader ka man o manggagawa, mapa-ordinary member ka man, or mapa-unbeliever ka man. Lahat po tayo ay nakakaranas po ng pagsubok sa buhay. Iba't ibang klaseng pagsubok. Ito po ay material na bagay or financial. Ito po ay mapa-family problem. Ito po ay problema sa trabaho at problema sa ating ministry, sa ating kinakasakupan na ministry. Tama po. So, ayun, ang una po na kinuha ko po ay ang pangako po ng Panginoon ay sabi po niya, I will strengthen you, I will fight for you, I will never leave you. Sabi po niya, pangako po ng Diyos yon. Sige po, kung may mga Biblia po tayo ating pong buksan, ang Book of Isaiah 41 verse 10. Kung nakita na po natin, samahan niyo pong basahin, magsama-sama po natin basahin. Ito po, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Actually, sinulat ko pa po yung Tagalog. Sa Tagalog po, sabi niya, ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, huwag ka dapat mangamba. Palalakasin kita at iingatan at ililigtas. Sa Joshua 1:5 po, just as I was with Moses, I will be with you, and no one will be able to stop you all your life. I will not abandon you. I will never leave you. Kagaya nga po yung nasabi ko po kanina, na ang hindi po tayo exempted sa mga struggles sa buhay. Pero nangako ang Diyos, salita po niya ito, hindi po pangako ito ng tao, o hindi po pangako ito ng isang asawa, isang pamilya, isang kaibigan, or isang boss sa ating buhay, kundi ang Diyos mismo ang nangako sa atin. And we know that God will never leave us alone in difficulties, no matter what situation we are facing. Believe that God is with us. Tama po.
Opo. Ito po ay ang aking magla-live testimony po ako ngayon regarding po sa ito yung I will strengthen you, I will fight for you, and I will never leave you. Ang buhay ko po ay dumaan po sa maraming pagsubok. Ito po ay kung uumpisahan ko po, since po nung pumunta po ako ng Cavite, ay hindi po tayo matatapos. I have only 30 minutes para magsalita po dito sa ating harapan. Ito po ay anuhin ko na lang po yung latest. Last December lang po, alam naman po natin, last year yung preparation namin yung kasal ng aking anak. So, if I'm not mistaken, mga September po yata, prepared na po kami. Prepared na po as in, lahat na po, naayos na po namin. Tapos dumating itong si December, bigla pong nagkaroon ng problema. Siguro, last week of December, ang kasal po is February 6. Tama po. So, na-scam po kami. So, everything prepared na po siya, planchado na po lahat. Then, magpa-final payment na po sana kami ng December. Pero, mabuti pa rin ang Diyos kasi naging honest po yung aming catering services na hindi na niya kami makikater due to wala na po silang money na pang-support sa mga pinangako nila sa amin. Ito pinangako, din po ito, tao po yung nangako po dito. So, bilang isang tao, maano ka po siyempre kahit pa paano maalam ka po talaga. Lalo na yung 1 month preparation is a rush wedding na po ang tawag po doon. December is my peak month sa aking trabaho. And January is my beginning. Alam po yan ni Kuya. Nagko-closing kami and at the same time, ang January is beginning, renewal ang lahat-lahat. So sabi ko, Lord, how can I? Sabi ko, ako ang nanay at tatay na tumatayo sa pamilya, dito. Dito sa side ni Brian, alam naman din po natin, yung mother and father is malayo sa kanya. So wala po silang ibang aasahan kundi ako po. And at the same time, ako po ay sobrang busy that time. Yung December and January, sobrang po akong busy talaga sa aking schedule sa aking trabaho. Bagamat ganun po yung nangyari, sabi ko mga anak, iyak na po talaga. Iyak na po kasi 1 month at na-scam po kami ng 170,000. Malaki po siya. Sabi ko, hindi lang siya 170 pesos o 1,700. 170,000 pesos. So sabi ko, napakalaking halaga. Sabi ko, pero eto, it's not about the money na. Kasi kami, nakadistribute na, nasabihan na namin yung mga principal sponsors and other guests. So nasubukan na. So sabi ko, anong gagawin natin? Sabi ko sa dalawa kong anak na hindi tayo pwedeng mag-stock up na lang na magpadala kung ano man itong pagsubok. Just pray. Mag-pray tayo. Sabi ko, para ililid kami kung ano yung dapat natin gawin. And I thank God kasi in 1 month preparation, bagamat hindi po ganun yung ina-expect po namin, dahil syempre nag-iisang anak ko po yan, alam niyo po, yung gusto ko I want to give the best among the best para sa aking anak. Pero ang nangyari nga po, ganun yung nangyari. Pero hindi po kami tinabayaan ng Panginoon kasi alam niya yung puso namin. Hindi niya kami hinayaang pinahiya sa mga nasabihan namin na hindi matutuloy po yung kasal. Ganun po siya kabuti. Kaya I encourage yung dalawang bata na syempre bilang ikaw na mag-asawa, sobrang talagang madadown ka po talaga. Yung in 1 month preparation, marami po kaming pinuntahan na mga catering services and they, nila kami, tawag dito, hindi po kami tinanggap. Kasi in 1 month preparation, hindi na po nila kakayanin kasi naka-all-in po yun. Naka-all-in kasama na yung mga damit ng mga abay, yung food, yung decorations ng venue. Lahat po talaga, as in lahat. Wala kaming invitations, lalong-lalo na, and yung sa photoshoot po ba yun na tinatawag? Yun po, umiiyak po, naawa po ako sa aking anak dahil alam ko yung nararamdaman niya, but kailangan kong mag-stay strong. Kailangan kong ipakita sa kanila na hindi ako naaapektuhan, na sa akin makita nila yung katatagan para maging matatag po sila, maging influence, magiging matatag din po sila. And ayun, nag-pray kami na ganito, ganyan. Then, nilid naman po kami ni Lord. So, eto po
ko na po siya na na hindi niya tayo iiwan. Pangalawa po, kanina po talaga, naiiyak na ako. Sabi ko, Beth, sabi ko ganun, magre-rewrite, anong oras na? Sabi ko, 4:30, almost 5 o'clock na. Sabi ko, wala pa ako na-finalize, hindi ko pa na-rewrite. Promise, alam ng Lord yun, iiyak na ako kanina. Tapos sabi ko ganun, Lord, sabi ko, ano pong gagawin ko? Tapos maya-maya, yung dalawang phone ko, tawag ng tawag. Sabi niya, sagutin mo. May problema po ang kliyente ko about the examination. Sabi niya, Imelda, we need to solve. Ganito, ganyan. Sabi ko, please. Tapos doon sa kabila, tawag na naman sa kabila. Ano bang nangyari? Ganito, ganyan. Sabi niya, pangalang kaibigan, off mo yung cellphone mo para makakonsentrate ka. So, ang ginawa ko, nilayo ko talaga yung cellphone ko. Kasi parang yung gawa ng kaaway, ayaw niya po talaga akong patayuin. Why? Pinilay niya pa po ako talaga. Kasi nung pagkaalam ko na ako na po yung mag-ano po ngayon, yung mag-speak po ngayon, nung Saturday lang din po ito nangyari. So, how many days lang? Ang daming pagsubok. Ang daming pong pagsubok na ginawa na napagdaanan ko. Tapos kanina, so pa-final na ako. Sabi ko, ang daming langgam. Sa totoo lang po. Nagtaka po kami, nasa bed po ako gumagawa. Sabi ko, saan nang galing ang mga langgam? Dito ako natutulog. Ang dami talagang langgam. Sabi ko, Bet, ang daming langgam, pakitulungan ako. Hindi ko alam kung saan nang galing itong silanggam. Pero in just ilang minuto lang yun, 2 minutes. Nung sabi ko, Lord, sabi ko, help me please. In just 2 minutes, nawala si mga langgam. Opo. So talagang hindi niya iaalaw. Hindi, yun. So parang buhay ko na po talaga yung ipinaano ko po dito sa ating ano po ngayon na ganun ang Diyos sa ating buhay. Kung talagang sinsirado po tayo na maniwala at manalig po tayo sa ating Diyos, ang kanyang pangako ay ating makakamtan. Alam ko, ang bawat isa ay mga dumadating tayo sa pangmimina. Aminin natin po yun o hindi. Dumadating po tayo sa mga pagsubok sa buhay. Dumating itong si pandemic, wala na yata. Dumating po ito si pandemic, di ba po? O tignan nyo, ang lulusog po natin, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Opo, dito rin, masusubukan ko rin po dito sa ano po na ito. Kasi that time, yung ang dami pong bumagsak na kumpanya, di ba po kuya? Ang dami pong bumagsak, ang dami pong nawalan ng trabaho. And para po sa kaaliman ng lahat, ako po ay isang freelancer na bookkeeper. So, ibig sabihin po, humahawak po ako ng mga client. Ako po yung gumagawa ng kanilang mga libro. Ganun, lahat-lahat ako po yung gumagawa. From head to toe, kumbaga. Ako po yung gumagawa nun. So, company ang hawak ko. So, may tendency po na babagsak po sila. Kasi even sa mga malalaking company, ang dami po talagang bumagsak. And I thank God. Instead na yun po yung mangyayari, naging may malaking advantage pa po sa akin. Bakit po? Hindi na po ako nagre-report kasi bawal na po mag-report dun eh. Sila na po yung nagdadala ng mga papers, mga documents dito sa aming bahay. And at the same time, hindi na po ako namamasahe. Hindi na po ako nagja-travel para pumunta doon. At sabi ko, nandun yung burden ko that time na naalala niyo po dito sa church na sabi ko, Lord, sabi ko, how can you use me to help the people, especially sa aming congregation, sa aming church, na makakatulong po ako sa kanila, even a small thing, yung through the blessings na binibigay mo sa akin ay gusto kong ma-share sa kanila. Sabi ko, alam ko yung pandemic na ito, nakikita ko, even na hindi po magsalita ang bawat isa, nakikita ko po yung pangangailangan. Ewan ko, doon nga po yata ministry ang ibinigay ng Lord sa akin, yung tumulong. Yung tumulong po na kahit wala, yung hindi po ako ganun kalaki yung kapasidad na tumulong. Pero as long as I can, na maibigay ko, ma-share ko, nandun po yung kaligayahan sa puso ko na makatulong. And I thank God. Hindi niya ako pinabayaan, and at the same time, na-share ko po, lalong-lalo na sa ating mga kapastoran din po, at yung bawat isa, bagamat alam ko hindi sapat, maliit lang po, ginamit niya po ako dito sa pagtulong doon sa mga nangangailangan noong in times of pandemic. So, ang Diyos tapat po siya sa kanyang mga pangako. Hindi po niya tayo iniiwan.
hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo hahayaan na manghina sa ating kinatatayuan, sa ating nararanasan sa buhay, as long as manalig tayo sa Kanya at unahin natin siya. Amen? Amen. Pang-apat po. Pang-apat na ako. Salamat, Panginoon. Ang pang-apat po, nasaan ka na? Ito po. Sabi po ng Panginoon, I have planned for you. Bakit niya ginawa niya tayong, sinabi niya na I will strengthen you, I will fight for you, I will never leave you. And now, sabi niya, I have planned for you. May pangako kasi, may plano kasi ang Diyos sa atin, kaya hindi niya tayo hahayaan na bumagsak sa kalalagayan natin. Ipaglalaban niya tayo, aagawin niya tayo. Kasi bakit? May plano ang Panginoon sa ating mga buhay. Nasa womb pa lang tayo ng ating mga mananay, kilala na niya tayo eh. Alam na niya kung saan niya tayo dadalhin. Ito ang sabi niya sa Jeremiah 29:11. Ang sabi po niya dito, I know the plan I have for you. Kabisado na po natin lahat. That is one of my favorite din po ito. Says the Lord, I have good plan for you. Good plan daw po. Minsan po, ang nangyayari po kasi sa atin, bagamat andun yung trust natin na may plano, alam natin na may plano ang Diyos. Pero minsan, di ba may sarili din po tayong plano? Tapos, minsan matigas ang ulo natin, hindi natin siya pinafollow eh. Ako minsan ganon. Ganon, ewan ko po sa inyo, pero minsan ganon. Yung plano niya, hindi natin sinusunod. And then, pag na-fail po tayo, dumadating pa po yung time na parang siya po yung sinisisi pa natin, di ba po? Parang, Lord, bakit ganito? Instead of blaming ourselves, siya pa po yung sinisisi natin sa ating pag-fail, sa ating mga plan. Sisihin natin ang sarili natin kasi hindi tayo marunong makinig, hindi tayo marunong sumunod. Kasi ang sabi niya, malinaw naman po dito na I don't plan to hurt you. So yun, hindi siya nagplano para masaktan tayo, kundi I have a good plan for you. I plan to give you hope. Yun, nagplano siya, bigyan niya tayo ng pag-asa and a good future. Yun po yung sabi niya. So napakasarap. Kung isa-isahin lang po natin ang salita ng Diyos para po sa atin, napakasarap pong mabuhay. And ito po yun lang ang masasabi ko about dito sa I have planned for you. Siguro po, trust the plan of our God and not our plan. Magtiwala tayo sa plano ng Panginoon sa ating mga buhay at hindi ang plano natin ang siyang masunod. Amen po ba? Amen. Ano po ang natin Amen. sa kanyang mabubuhay sa atin? Ayun, panghuli. Hallelujah. Ano oras na ba? Kasi namamatali siya. Umalis na yata si ate Jo. I will be faithful to you. Magiging, alam naman natin tapat talaga ang Diyos sa ating buhay. Ito po ang katanungan ko sa bawat individual. Tapat ba tayo sa ating Panginoon? Siguro po hindi po ako makakasagot yan. May sarili akong sagot, may sarili ang bawat isang sagot. Tayo lang po ang makakasagot. Itong tanong na ito, naging tapat ba tayo sa ating Panginoon? Ewan ko po ang inyong sagot. So ito po, yung sa katapatan na ito po, i-connect ko po siya sa pagbibigay. Ayan, para mag-exhort ako ng tithes and offering. In Malakay 3:10, alam ko po, kabisado na po natin lahat ito. Pero, linggo-linggo kasi di ba, every time na mag-exhort tayo ng tithes and offering, linggo-linggo. Ito po yung ating pinaka-national anthem, ang Malakay 3:10. Alam ko si Bibian nga, kabisado na nga niya ito Oo. Pero nung isang gabi po, binasa ko po siya, tinutukan ko po siya talaga. A short verse, pero hindi ko po alam na napakalaman po pala. Napakalaman po.
nung inisa-isa ko po yung mga words na nandito, may tatlo akong nakitang nakalakip dito sa salita po niya sa Malakay 3:10. Ano po ang una? Ang una po ay utos. It is a command. Ang number 2 is hamon, challenge. And number 3 is a promise. Why? Bakit ko po nasabi? Sige po, babasahin ko po siya sa Tagalog in Malakay 3:10 po. Ang sabi po niya dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Yung the word dalhin, hindi po ba ito yung utos? Pag-utos po, command po siya na sinasabi ng Diyos sa atin na dalhin natin buong buo. So, inuutusan po niya tayo. Ang susunod po ay hamon. Sabi po niya dito, subukin ninyo ako sa bagay na ito. And the word subukin is a challenge, is a hamon. Hinahamon niya tayo na gawin natin na yung una niyang sinabi na dalhin ninyo ng buong buo. So yung hamon po dito po masusubok yung ating katapatan. Yung tanong kanina, yung tanong po natin na tapat ba tayo sa Panginoon. Dito natin malalaman. Ito po yung hamon o challenge. Masusubukan po yung katapatan natin. Yung simple na utos po niya na dalhin ay nagagawa po ba ng bawat isa? Kayo rin po yan ang makakasagot dahil syempre kayo po ang nakakaalam kung magkano po yung ating nire-receive yung ating Basta kami ni Pastora Presi, nagre-record lang kami, di ba Pastora Presi? So hindi po, kayo po yun. Dito po masusubok yung ating katapatan sa Kanya. Promise. Bakit po promise? Sinabi po niya dito, kung hindi, saan ba siya? Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ganun niya tayo kamahal. Ibigay lang natin ang katapatan natin sa Panginoon. Pagpapalang sobra-sobra ang ibibigay niya sa atin. Dito po, meron po akong isang patotoo ko po dito na nangyari. Last year lang naman din po ito. Pauwi ako, galing po ako ng work, pauwi po ako ng Cavite. Sumakay po ako ng jeep ko. Meron po akong isang nakatabing matanda, siguro mga nasa almost 70 years old, matandang babae. Ang dami po niyang dalang gamot. Ang sabi ko, nanay, sabi ko ganun, bakit ang dami? Hindi ko matiis na hindi ko siya matanong. Nanay, bakit ang dami yung pong dalang gamot? Galing pala po siya ng PCSO. Sabi ko, bakit po wala kayong kasama? Sabi niya, kasi sayang kayong pamasahe, anak. Sabi niya, ang hirap ng buhay namin, kaya nagtitiis ako na pupunta yung libreng gamot, yan sa PCSO. PCSO is, dito sa may Quezon City, medyo malayo po siya. So, sabi ko, ganun po ba? Sabi niya, oo. Sabi niya, ito, nahihilo na nga ako. Sabi ko, bakit po? Sabi niya, nagugutom na ako. Sabi niya, that time nagugutom din po ako. Kasi it's already 1:30. Wala akong breakfast, wala akong lunch. So, may nadaanan ako before ako sumakay ng jeep ko. Bumili ako ng lakatan na saging 3. Tapos, kakainin ko yon. Kaya lang sabi niya, nagugutom daw siya. So, ang ginawa ko, sige po nay, sabi ko, eto po sa inyo na lang. Tapos sabi niya, paano ka? Busog po ako. Hindi ko po sinabi. Kasi kung sasabihin ko, hindi niya tatanggapin. Kaya sabi ko, sige po nay, sabi ko, busog pa po ako, sa inyo na po yan. Nakita ko po talaga yung kasayahan ng mukha ng matanda. Tapos, sabi niya, saan ka ba umuwi? Sabi niya. Tapos sabi ko, nay, sa Imus. Sabi niya, alam mo, sabi niya, ang taga-Imus, mayayaman ang mga tao yan. Mayayaman daw tayo. Ayan ang sabi niya. Sabi ko po? Sabi ko, hindi naman po. Sabi ko ganun. Sabi niya, oo. Tapos sabi niya, kayo po saan? Sa Rosario daw po siya nauwi. Tapos, sabi niya, pwede po ba ako isakay?
Sabi ko, sige po. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya baka magkamali ako ng masakyan ko kasi naranasan na daw niya yun one time. Nagkamali ng sakayan. Instead na Ternate, kasi Rosario siya Cavite City, yung mga ganun. Napasakay daw po siya ng Padas Marinas. Tapos kasi sabi niya, eksakto lang yung pera ko na pamasahe ko. Sabi ko, Panginoon, sabi ko, this is it. Sabi ko, nanay, kinuha ko, binigyan ko po siya ng small amount. Tapos sabi ko, sige po, nay, sabi ko, ito po, dalhin ninyo. Sabi ko, idagdag nyo na lang po sa pamasahe ninyo. Sabi ko, tapos, alam mo, umiyak po yung matanda. Sabi niya, paano ba ako makakasuklit ng kabutihan mo? Una sa lahat, sabi niya, hindi kita kamag-anak. Pangalawa, hindi kita kilala, hindi mo ako kilala. Pero nandun yung puso mo na tumulong sa kapwa mo tao. Sabi niya, pagpalain ka ng Diyos, anak. Doon sobrang ang sarap po ng pakiramdam. Sa totoo lang po, napakasarap pong ng pakiramdam na tumulong sa taong hindi mo kilala. And then sasabihin niya yung sasabihin ka na pagpalain ka ng Diyos sa maganda mong puso, yung parang yung sa generous heart mo, na tumulong sa mga taong hindi mo naman kilala. Kumbaga, sa hirap ng buhay, yung parang ganun po ba? So parang hindi niya malubos sa kanyang isip na mayroong tumulong na hindi siya ganun kalaking halaga. Pero sa kanya, super trination niya, super naramdaman niya sa kanyang buhay. So dito po, ang pagtatanim po ng magandang asal or magandang pagtulong sa kapwa natin ay hindi po kalugihan. Dahil sa aking buhay, naranasan ko po yun, kailanman hindi po ako binabayaan ng Diyos. When it comes sa pagpapala po talaga, kasi alam niya po talaga na nandun po talaga yung heart ko. Sanay ako yung dito, pero yung sa labas, yung tulungan mo sa labas, tapos mismo pa na hindi mo maramdaman mo, yung ramdam po talaga yung sabi niya na bakit mo ako tinulungan hindi ko daw nga siya kilala. Yung parang gano'n. So magtanim po tayo sa ubasan na, lalo na sa ubasan ng Diyos kung tayo po ay magtatanim. At saka hindi din lang po dito sa ating congregation, sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi po kung kailangan po nating tumulong outside sa mga community service, napakasarap. Yung isang scholars nga namin na namit namin, sabi ko, sige Ate Wen, sabi ko, tutulong ako, sabi ko, basta bakante ako, sabi ko, tutulong kami sa mga orphanage, sa community services. Napakasarap po talaga ng nun. Kaya sabi ko, sige Ate Wen, isama mo ako. Yung pumunta dito ng Sunday sa church, Pastora Presi, ayun po, yun po yung na mayroon silang mga community services na sinasalihan at saka kinikater po nila. And we are praying na rin po tayo sa kanila, na ma-share din po natin yung ating mga blessings na tumulong sa mga labas, hindi lang po dito sa loob ng ating church, kundi sa labasan marami po talaga. So, yun po. At saka, ito po yung aking panghuli. Panghuli na, salamat Panginoon, nakaya po. Yun po, in giving po, there's a lot of promises that we can claim. Marami po tayong matatanggap na pagpapala sa pagbibigay. Unang-una po, ayun nga po, yung pangako niya kanina na ibubuhos niya, that is wealth. Tama po? Peace. Ang peace, ang kapayapaan, napaka-ano po yun, diba po? Wala pong katapat na halaga. Ang peace, protection, healing, and love as well. Itong mga ito ay walang katapat na halaga. Pag pinagpala tayo ng ganito, na mayroon tayong kapayapaan, ng protection, ng kagalingan at pagmamahal na magmumula sa ating Diyos, ikaw po ay tinawag ng Diyos na bless. Ikaw po, kapatid, ay bless na bless.
Kasi meron ka po ito. Bakit? Kasi sumusunod tayo sa Diyos. Kasi nananampalataya tayo sa Diyos. Kasi inuuna natin at ini-acknowledge natin ang Diyos sa ating mga buhay. Last, ito nabasa ko rin po. Ang sabi po dito, the happiest people are the giver. Ang pinakamasayang tao daw po ay ang marunong magbigay and not the receiver or the taker. Magandang gabi po at marami pong salamat. Sana po meron po tayong natutunan kahit po papaano. Hayaan niyo po next time sasabihin ko kay Lord, increase my knowledge and wisdom. Ayun po, marami pong salamat. Sige po, tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you, Father God. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, 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 O Diyos. Salamat sa pagsama mo sa akin, Panginoon, na i-deliver ko po, Panginoon, ng ayon sa iyong nais, ang nais mong ipaibot sa aking mga kapatid, about po sa iyong mga pangako, about po, Panginoon, sa pagsunod sa inyo, sa pagtulong, sa pagbibigay, Panginoon, sa pagiging katapatan namin sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magampanan po namin, O God, ang aming gampanin, Panginoon, bilang isang anak mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, O God, ang every time na magkakaroon po kami, Panginoon, ng mga pagsubok sa buhay, tulungan mo po kaming alalahanin, Panginoon, ang iyong mga pangako sa amin. Para sa ganun, Panginoon, ay hindi po kami babagsak kung anuman, Panginoon, ang pagsubok na dumating dahil alam din po namin, O Diyos, na hindi po kami pababayaan as long, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay lalapit, kami po ay magiging tapat at kami po ay susunod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa knowledge and wisdom, Panginoon, sa iyong pagsama ng bawat isa sa amin, sa mga kapatid ko, Panginoon, na nandito, nakasama po namin, O Diyos. Tulungan mo po at ingatan mo po ang bawat isa. Ano man, Panginoon, ang desire, Panginoon, ng kanilang mga puso. Ano man, Panginoon, ang mga pinagdadaanan po nila sa Panginoon sa kanilang mga buhay. Alam ko po, O Diyos, na sa mga salita mong pangako mo na binitawan mo ngayong oras na ito, ay sapat para makatulong po, Panginoon, ang bawat individual, kung ano man po, Panginoon, ang pinagdadaanan nila sa mga oras na ito. Cliniclaim po namin, Panginoon, ang iyong pagsama, Panginoon, sa natitira pa pong oras namin, Panginoon, sa gabing ito. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon, ng pagpapala sa bawat isa, patuloy na kalakasan, patuloy, Panginoon, na pagmamahal na binibigay niyo sa amin, O Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging lumalim pa, Panginoon, sa iyong mga salita, lalong-lalo na, Panginoon, sa inyo, O God. Yung pagkakilala namin, O God, tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat, Panginoon, at tulungan po kami, Panginoon, na maihayag po, Panginoon, ang iyong mga salita, gamitin ang aming mga sarili. Hindi lamang po, Panginoon, sa lugarin ito, Panginoon, kundi sa Panginoon, sa labas, Panginoon, sa aming mga kapatid at sa mga taong nangangailangan, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong pagkalinga sa bawat individual na anak mo. Marami pong salamat, O Diyos, at ito po ang aming dalangin. Itinataas namin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Inom mo lang tubig. Tubig.